Okay, makinig tayo. Ibunyog patungkol sa kanyang puna sa pagdarabit na itim ng grupo ni Cayetano, no? Ano ang kanyang sasabi? Hanggang sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Pagkwentuhan natin mga kapunyog itong SONA ngayon, itong State of the Nation Address, itong mga kagrupo ni Cayetano, itong minorya sa Senado, grabe ang nagsuot ng mga itim na damit. Si Cayetano, si Alan, si Pia, si Loren Ligarda, si Camille Villar, si Amy Marcos, yan yung mga pangunahing mga nakaitim ang mga minorya. Sabi ko, sobrang drama naman ang mga ito. Yan, mga kabunyog. Sabi ni Alan Peter Cayetano, kasuot daw sila ng itim na damit. Siya daw, nakasuot siya ng itim na damit para daw iprotesta ang erosion of democracy. Oy, wow! Para daw iprotesta ang pag-erode, pagkawasak ng demokrasya. Sabi ni Alan Peter Cayetano. Kumbaga, protest. Yung kanina, yung pagsuot niya ng damit na itim, simbolo ng protesta. Dahil wala na daw demokrasya sa bansa. Parang ang nangyayari, undeclared martial law. Hindi man mag-declare ng martial law, pero sa nangyayari sa aktual, martial law na rin. Yan ang ibig sabihin nila. Sabi ni Cayetano, nakasuot siya ng damit para iprotesta ang pag-erode ng demokrasya. At ang patunay daw niya niyan, kapag kontra ka sa gobyerno, kakasuhan ka. Yan yung drama nila Cayetano ngayon. Kaya nakaitim sila. Kasama ni Cayetano nakaitim na damit, si Loren Ligarda, si Amy Marcos, si Camille Villar, saka si Robin Padilla, Amy Marcos. Yan yung mga nakaitim ngayon. At hindi daw sila aattend doon sa zona. Hindi daw sila pupunta sa batasan. Anyway, sa totoo lang mga kabunyog, hindi naman sila wala naman tayong nakikita parang marsyalo na sa bansa. Pag sinabi mong marsyalo sa bansa, lahat apektado niyan. Yung karapatan na magpahayag, wala na yan. Lahat hindi na nakakapag-enjoy niyan. Yung freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly, wala na yan sa martial law. Ngayon, nakakapag-komentaryo naman sa mga maling pagkukunang gobyerno, hindi naman commercial. Kaya lang, ang sinasabi kasi ni Cayetano, sila daw na mga sa oposisyon, tinatambakan ng kaso. Kagagawan nyo yan, bakit kayo tambok ng kaso Marami kayong ginawang masama sa bansa. Halimbawa si Marcoleta, bakit siya may kaso? Sinabi niya, kumanggap siya ng gift ano yon? Dahil more than 50 million at series of criminal action pasok sa planted. Paano mo ngayon sinasabing parang ginigipit kayo? May mga kaso naman. Ikaw, Alan Peter Cayetano, bakit ka kakasuhan? Sabi ni Senador Ping Lacson, maraming ghost project sa Taguig. Ibibigay na daw nila sa ombudsman yung mga mga ebidensya para makasuhan si Cayetano. Paano mo ngayon masasabing undeclared martial law yan? Mayroon namang mga ebidensya ngayon, isa pa. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Sila Robin Padilla. Bakit may kaso si Robin Padilla sa si Alan Peter Cayetano at sa si Mau Aplasca? Pinatakas nila si Bato de la Rosa di ba? Pinatakas nila si Bato de la Rosa, hindi natural, kakasuhan sila ng obstruction of justice. So hindi naman ang nangyayari ito, hindi naman undeclared martial law yan. Drama lang naman ni Cayetano yan. Drama lang. Tapos may mga bigla ginagamit na naman, kanina nagpa-picture, ganyan na naman, laban side. Nakikita ni Cayetano ang mga paglabag sa human rights, katulad daw nila, nilalabag daw ang human rights nila. Pero nung maraming pinapatay si Duterte, nasaan ka, Alan Cayetano? Di ba ini-endorse mo yun?
Yun nga, pagpatay nga yun eh. Itong nangyayari sa kanila ngayon, kinakasuhan lang naman sila, kinukulong. Ay nung panahon ni Duterte, pinapatay eh. Pinapatay. Di ba? Nakakabunyog mga kabayan. Eh, kaya yung mga yung sinasabi na yan ni Alan Cayetano na wala nang demokrasya, nag-erode na, kaya nakaprotesta daw sila ng damit na itim. Pagkatapos parang ang nangyayari daw sa bansa, undeclared martial law, hindi man naman daw nakadeklara ang martial law, pero ganun na daw ang nangyayari. So, yan ang ibig niyang sabihin, mga kapunyog. Pero ang reaksyon naman ng mga tao, tumigil ka na nga Cayetano. Hindi naman to martial law eh. Bakit ginigipit pa siya? Dahil sa kanyang pagiging, dahil kalaban siya ng administrasyon, ginigipit siya, hindi yun. Panahon ni dating diktadurang US Marcos, si Ferdinand Marcos Sr. Talagang yun, pinapadlak niya ang Senado, pinapadlak niya ang Kongreso, inaresto sila Ninoy, inaresto sila sila Jose Capipi Jokno, aresto sila Lorenzo Tanyada. Yun ang mga nangyari noong panahon. Yun talaga yung martial law. Pero ito, bakit inaresto si Marcoleta? May kaso. Bakit inaresto si Mike Defensor? May kaso. Bakit posible kang maaresto, Cayetano? Kasi posible kang makasuhan ng plunder. Sabi ni Lacson, may mga ebidensya siya eh. Kaya yun, itong nangyayaring ito, kinakaharap ninyong mga kaso, hindi yan dahil sa martial law. Dahil yan sa may ginawa kayong krimen sa bayan. Shout out RJ Santos, shout out din kay Donavers. Di ba? Masyadong madrama itong ito eh. Itong sila Cayetano, yung mga paitim-itim pang damit, sabi ng isang viewer natin. Hindi, Tony, itim talaga ang budhi ng mga yan. Itim daw talaga ang budhi ng yan? Yan yung unang issue na sinasabi ni Alan Cayetano, undeclared martial law daw. Nag-erode na daw. Gumuho na ang demokrasya sa atin. Gumuho mo na ang demokrasya. Bakit? Hindi ba sila nakakapagsalita? Si Padilla? Doon nga sa impeachment court, sila nang umuubos ng oras. Paano mo masasabi ngayong undeclared martial law? Sa undeclared martial law, hindi ka na makapagsalita. Inuubusalan na ang bibig mo. Ganun ba? Ganun ba ang nangyari? Hindi naman abuso na nga kayo eh. Inuubos nyo na yung oras doon sa debate sa Senado eh. Sino ba ang abusado? Kayo. Tingnan nyo, pagdating doon sa impeachment trial, sino ang umuubos ng oras? Si Senador Rapi Tulfo nga, nagsabi na eh. Unfair naman yata ito. Kapag yung minorya, ibig sabihin yung grupo nila Cayetano, pinapabilo daw ng presiding judge. Pero pag sila daw, grupo nila, sabi ni Tulfo, kinukontrolan sila. Pero bakit ganoon ang ginagawa ni Cayetano, ay ni Escudero? Para hindi siya pag-isipan na partial siya at bias. Ayun, sige, bilo kayo. Kung ngayon, the fact na, Jesus, pag nagsasalita nga si Cayetano Alan, saka si Cayetano Pia, saka si Robin Padilla, inuubos nila yung oras dun sa floor. Inuubos nila, tapos sasabihin mo pa, wala na silang karapatan. Sinusuppress sila. Ganun ba? Sinusuppress ba sila? Wala naman. Kaya yung mga undeclared martial law, hindi naman totoo yun. Kaya lang naman kayo kinakasuhan dahil mayroon kayong mga nagawang krimen sa bayan. Yun. O ngayon, ang sinasabi pa nila mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Cayetano, mayroon daw tayong crisis of hope. Wow! May mga krisis ka ng hope. Ang sinasabi niya kasi, wala na daw tayong pag-asa. Nagkukulang-kulang na daw ng pag-asa. Parang ang pakiramdam daw ng mamamayan, wala nang pag-asa sa bansang ito. Kaya ang tawag ni Cayetano, may crisis of hope daw tayo. May crisis tayo sa crisis sa pag-asa. Ibig sabihin, mas marami ang mga Pilipinong naniniwalang wala nang pag-asa sa bansang ito. Kung makapagsalito itong sila Cayetano, para bagan nung panahon nito Duterte, ang ganda-ganda ng ang daming ang pinatay, ang daming korupsyon. Yun. Kaya ngayon, iimbestigahan ka doon, Alan.
Minsan, may mga Iimbestigahan ka doon sa ano mo, ginawa mo. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, so, itong sinasabi na wala na tayong ano, parang mayroon tayong crisis of hope. Nawawala na ng pag-asa ang taong bayan. Nung panahon ni Duterte, ganun din, mas malala pa nga. Wala ka nang pag-asa, pinapatay pa. Di ba? Oh, kaya sa totoo lang, itong mga ginagawang ito ni Cayetano, may mga ano pa, nakaano, nag-picture taking ang mga senador, nakasimangot si Alan Cayetano eh. Nakasimangot si Alan Cayetano, katabi ni Tito Soto. Oh, tama, sa totoo lang, ang sinasabi ng maraming analysts, naging ganyan na yan si Cayetano, parang masalimuot na ang buhay, lagi na lang ano, dahil doon sa nangyaring pagano sa kanya, ano, itong si Cayetano, ano, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya, ganyan na ang nangyayari ngayon. Wala na daw pag-asa. Wala na daw pag-asa. Walang pag-asa. Mas panahon pa nga ni Duterte, ang daming pinatay. Ano na grabe na ang ano ng tao. Kailan kaya matatapos ito? Pero ngayon, itong si Cayetano, nag-aastang, ano siya, parang siya yung ano, mabuti. Siya yung ano, mahusay. Ang administrasyon daw wala nang pag-asa. Kaya nagdamit daw sila ng itim kasi may krisis na tayo. Ang krisis daw sa bansa, krisis ng pag-asa. Wala nang inaasahan ang mga Pilipino. Wala nang tiwala. Wala nang tiwala ang mga Pilipino na manulutas pa ang problema. O yan, mga ganyan ang ano eh. Ganyan ang lingwahe nila Cayetano ngayon. Crisis daw of hope. Wala na. Wala nang tiwala ang taong bayan. Kaya may krisis na tayo sa pag-asa. Sabi ni Cayetano, sa totoo lang, hirap naman talaga ang buhay ng mga Pilipino. Wala naman tayong nagsasabing maganda ang buhay eh. Kaya lang, sino naman ang magdadala ng pag-asa? Kayo, Cayetano? Kayo ang magdadala ng pag-asa sa Pilipinas? Kayo nila Sara Duterte? Huwag nyo nga kami. Galing na ang bansa sa ilalim ninyo. Ikaw, Cayetano, naging DFA secretary ka, naging speaker ka ng House. Anong nangyari sa bansa? Kumanda ba ang buhay? Wala naman. Nung panahon ni Duterte, ganun din naman ang pakiramdam ng taong bayan. Parang walang pag-asa, ang daming pinapatay. Yung sinabi ni Duterte na susumpuin ang korupsyon, wala namang nangyari. Papatayin ang mga kriminal, wala naman. Ang pinatay mga ordinaryong tao lang, mga sa mga squatters areas, pinagpapatay, pinagdududahan ng mga adik, pusher. Pero yung malalaki, big fish, wala. May namatay ba? May pinatay bang big fish? Yung talagang mga Chinese, wala. Kaya ito, mga kapunyog, mga kababayan, yung sinasabi ni Cayetano na may krisis tayo sa pag-asa, para naman kayo mag-u-offer ng pag-asa sa bansang ito. Sa basura. Kahit tanungin pa ang taong bayan, walang tiwala ang taong bayan. Kung manalo si Sara Duterte, wala din yan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Pag nanalo si Sara Duterte, kung ano ang kalagayan ng taong bayan ng panahon ni Digong, mas malala pa. Ano rin yan? Violente rin yan si Sara. Pagkatapos, sino ang mga nakapaligid kay Sara? Sila Alan Cayetano, sila Gloria Arroyo, yan. Ay, sus, kung yan ang magiging sunod na administrasyon ng bansa, kawawa ang bansa natin, mawawasak talaga. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung totoo. Ito. Ito namang si Amy Marcos, nagdrama rin. Isa pa itong nagdrama. Parang imagine niyo, kapatid ka ng Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo kaya masama ang loob niyang si Cayetano.
binabanatan ng administrasyon kasi nawala sa kanya yung posisyon. Yun lang yun, yung posisyon ng SP na Senate, nawala sa kanya eh. Eh, sino may kasalanan? Di ba lumipat si Joel Villanueva? Then, si Jesus Escudero. Oh, 13 sila. Yung dalawa sa kanila, si Villanueva at si Escudero, lumipat sa kabila. Kaya itong kabila ngayon, yung grupo nila Pinlacson, naging 13. Kaya sila nakapag-alal ng Senate President sa katawan ng Wing Gatchalian. Yan ay pinasasama ng loob niyan. Kaya galit na galit yan sa administrasyon. Kasi lagi niya sinasabi sa buong bibig niya, yan daw majority ngayon, yan tuta ng Malacanang. Ang sama ng bunganga nito, wala siyang respeto sa gobyerno. Magbuhat ng, akala nyo, matino na yan. Para sinasaniban na ni Satanas yan eh. Parang si Satanas ang nag-uudok ngayon sa kanya. O paludlod pa sa may dalawang Biblia, paludlod pa sa Senado. O, naalala nyo sa Napoles. Di ba nakulong si Jinggoy at saka si Bong Revilla? Ano sabi nila dito? Dala-dala ka pa ng Biblia, sabi ni Jinggoy. Di ba? Naalala niya yung Napoles. Ngayon, masama ang loob kasi gusto niya hawakan niya ang Senado. Kasalanan. Siguro na-visit si Joel Villanueva, na-visit si Jesus Escudero. Kaya lumipat sila. Nabuo yung 13 sa kabila. So, sila ngayon ang majority. Oh, ngayon yung nakakasuhan. Ang tanong, wala bang silang wala bang ebidensya? Si Jinggoy, may nagturo sa kanya. Si Marcoleta, may nagturo din. Yung sarili niya, nagturo sa kanya. Ngayon, si Cayetano, si Game, meron ba? Ayan. Hintayin na lang natin. Hintayin natin. Ayon kay Senator Pinlacson. Yan ang ano yan. Na nagdideliryo ng utak niyan. Pinadideliryo ni Satanas. Si ano naman, ito namang si Amy Marcos, nagdrama rin. Isa pa itong madrama. Parang ano imagine niyo kapatid ka ng Pangulo ng Pilipinas. Kapatid ka ng Pangulo ng Pilipinas. O tapos ikaw pa yung bumapati ko sa administrasyon ng kapatid mo. Napakatindi na. Di ba? Napakatindi naman ang anong ito. Itong si Amy Marcos, mga kapunyog, di ba? Kapatid ka ng presidente, ikaw pa mismo ang numero 1 kritiko. Sabi ni Amy Marcos, ang tanong daw ganito, so ano na? So ano na? Oh, yun ang sabi ni Amy, mga madrama eh. Sabi ni Amy, so na. O so ano na? O wala naman daw nakitang pagbabago. Kaya siya daw, hindi na daw siya aatin, sabi ni Amy. Kasi wala naman daw nangyayari. Imaginin nyo yan. Kapatid ka ng Pangulo ng Pilipinas, senadora ka, tapos ang mga ang mga pinagsasabi mo ay parang kalaban mo ang ang kapatid mo. Kahit man lang sa dugo. Huwag nang sa usapin ng politika, yung sa dugo na lang wala. Itong si Amy, parang ang dugong na nalalaytay sa kanya, Duterte. Ha? Kaya, ano ito mga kabunyog, sabi ni Amy Marcos, ang damit niya daw ritaso, gawa mula sa ritaso, katulad daw ng bansa, parang ritaso na, walang kaayusan. Sabi pa ni Amy Marcos, mga kabunyog, kaya daw siya hindi na nagdamit ng kaya nagdamit na daw siya ng itim, hindi niya naman daw gusto ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya hindi na lang daw siya aattend doon sa
sa batasan magsasalita ang kanyang kapatid. Pero sa totoo lang, dapat ah, ano rin, dapat dahil kung ano, itong si Pia Cayetano, kapatid siya ng Pangulo, dapat ano hindi niya din. Tulungan niya yung kapatid niya, pero ito hindi, numero unong kritiko na ng kapatid niya. Yung pagdarabit ng itim, hindi ba ginagamit siya sa mga patay? Sa mga patay, burol, lamay. Yan sabi ni Cayetano na patay ang demokrasya. Para sa kanila, patay kaya sila nakakulay itim. Para silang dumalo sa lamay. Para sa tingin nila, lamay lang ang sona ng Pangulong Marcos. Si Jaime, hindi ba nung araw na balita yung tatay niya iba? Kaya kung dugo at dugo lang, hindi sila magkasundo sa dugo eh. Kaya hindi na kayo magtaka bakit ganyan yung si Jaime. Si Bongbong, imbis na tulungan yung suportan yung kapatid. Kasi hindi puro ang kanilang pagiging magkapatid. Magkaiba yung dugo nila. Si Bongbong, dugong Imelda, tsaka dugong Marcos. Si Jaime, dugong Imelda, at dugong demonyo. Ay, ibang dugo. Pero, sige na nga, ginagamit sila ni Satanas. Pia Cayetano, kapatid siya ng Pangulo, dapat ano hindi niya din. Tulungan niya yung kapatid niya, pero ito hindi, numero unong kritiko na ng kapatid niya. Ha? Numero unong kritiko na ng kapatid niya. Tama ba yun? Kapatid mo, sasabihin mo, wala nang pag-asa. Ano bang nangyayari? Kaya hindi na lang daw siya a-attend sa... sa SUNA nga, dapat nga, yung mga kapatid ng presidente, yung asawa, yung pamilya, yung kamag-anak, dapat yung kapatid niya, nandun dapat, kumbaga moral support sa kapatid niya. Itong si Amy, hindi na nga sumusuporta sa kapatid niya kahit man lang moral support. Binabatikos pa ang gobyerno ng kapatid niya, ang administrasyon ng kapatid niya, di ba? Mga kapunyog, mga kabayan. Kaya may nakadamit daw siya na itim, sabi ni Amy Marcos. Kasi nagluluksa din siya sa nangyayari sa bansa. Mga kabunyog. Kaya si Amy Marcos, hindi siya aaten sa SONA. Presidente ang kapatid mo, hindi ka man lang aaten. Di ba ang tindi mo? Kaya, ano na ito, anyway, Clown Payaso, shout out! Shout out ko daw si Cloud Payaso. Cloud Payaso, sorry. Ano ito, mga kabunyog? Pag tiningnan mo si Alan Peter ngayon, si Amy Marcos, si Robin Padilla, masyadong madrama. May mga itim pagdamit eh. Ano ito? Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Itong sila Amy, sila Padilla, magkapatid na Bilyar, magkapatid na Cayetano. Yan. Kaya, ano ngayon? Mamaya, abangan natin yung SONA. Bibigay tayo ng reaction after ng SONA. Pero itong ginawa kong live ngayon, reaction lang ito dito kila Cayetano. Kasi, pa-interview. Bakit daw? Matagal daw na walang report ang Senate Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon, biglang-bigla daw, naging iimbestigahan. Sabi niya ni Cayetano, So, ang lahat ng yan, sama ng loob. Yan ang totoo, yung sama ng loob. So, nandito na naman po, kami ng kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Ang isa pa dyan, sa Biblia kasi, dapat ang tao pasakot sa administrasyon. Kaya tayong babasahin.
Roma 13:1. Bawat tao ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan niya inirang ng Diyos. Kung sino bang mataas na kapangyarihan? Presidente. Senador lang sila. Kaya wala silang respeto sa presidente. Kaya nakadamit din. Nasabi ni Bunyog, para sila pumunta sa lamay. O para silang magigipaglamay. Malupit, di ba? Dahil sa kapangyarihan lang. Iba talaga pag anako ng kapangyarihan. Di ba si Cayetano? Noon nasa Kongreso, yung kalahati, hindi niya, ayaw niya ibigay kay Veloso. Ni Velasco, na taga-Davao. Di ba? Matakaw sa posisyon. Sige po, lagi po kayo magdasal, mainit ang panahon, at mainit ang panahon sa politika. Bye.